Ayan. Kita mo si Sir, no? I-screen ko. Yes, kita. Yan, sige. Start tayo. Hayaan mo lang sila. Ano ba? 3 minutes pa pala, pero okay lang. Special ka sa akin kasi partner, di ba? SR? Yes, yes. Okay, sige. Actually, ang share ko ngayon, yung ginagawa ko, yung strategy ko talaga. So, dito, pero analyze muna natin si Gold. Akit pa siya hanggang dito kasi meron ditong order block. Tapos, possible, ito yung ang, ang area ng stop loss mo kasi may ginawa siya ritong W pattern. Kalimitan W pattern, binabalikan yan. Tapos, nakakita pa ako dito ng, ito, meron ditong, ba, nasan ba yun? Ah, ito. Ah, may order block din ako dito nakita eh. Ito, tama yun nga. So, ano bang time frame to? 5 minutes. Kanina, ano na yung ating ano ha? Ito yung inano ko, yung sa Yes. GC, ang layo na oh. Layo na narating. Tapos ang stop loss nandito lang. Balikin natin mamaya yun yung analyze ko doon. Tapos, yan. So, ito yung psychological level between here at saka dito. Yan. So, yan. So, dyan ka lang magte-trade. Stop loss mo and take profit nandyan. Dito lang sa area na to ikaw magte-trade. May order block sa taas, may order block dito. Ibig sabihin, this is, selling area and Uh, this one is buying area. Yan. Ganun siya. So, analyze natin. Ito, ayun, nag-retest siya. No? Hindi siya tumuloy mag-breakout. Tingnan natin. So, ayun yung mga pwede niyang puntahan. Dulo-dulo. Tapos, pag dito kasi breakout na siya. Yan, tapos ito pa. Kaya lang nag-retest, ano? oh, Um, bumababa eh. okay lang yan. Retest lang yan kasi dito sa 15 minutes, magbabounce siya dito. Ang 15 minutes ito. Okay, so naked. Sige, guluhin ko na yan. Ito ang 15 minutes. Ito yung ano siya rate. Ito, moving average 200 to. Ginagamit ko to. This is a this is resistance and support. Ibig sabihin, MA 200, kapag ang candlestick nandito sa baba, ito ay support level. Okay? Support Wow. level. Hindi, resistance level. Resistant. Oo, tama. Pag ito nasa taas, ito ay support level. Kaya support level, mga buyer na dyan, kung mapapansin mo, pag nagbabounce siya, umakyat. Dito, nagkaroon lang siya ng pulse breakout, tapos umakyat, tapos bumalik lang ulit. Tapos dito tayo nag-profit ng ano, ayan, itong gap na to. Ang gap laging binabalikan yan. Kaya nung umano siya, bumalik din siya kagad. Lagi Pag niyang nagkaroon ng ganong, babalikan niya lagi, sir, pag may gap. Kaya ako tuwing umaga nagtitrade doon sa account natin kasi yung mga natirang yung mga natirang ano yung mga tirahan ng mga trade ng mga liquidity provider ng mga big banks. Yan yung mga gap-gap na yan. Sinisimot ko lang, sumisimot lang tayo. Ayan o, gap. Babalikan pa to. Kalimitan hanggang 2 beses siya binabalikan. Tapos, ito naman, nag-ano siya, hindi siya tumuloy sa W pattern. So possible bumagsak siya 1 minute dito. Nagtitrade ako sa 1 minute lang para mababa yung ano, yung stop loss ko. Mababa lang. Pero natingin ako sa higher time frame. Kung ano yung trend. Pag nakita ko ang trend bullish, puro buy ako, buy. Pag nakita ko downtrend, puro sell ako, sell. So ganun lang yung strategy ko. Tapos actually tinitingnan ko yung health ng gaano siya kalakas gaano kalakas ang mga seller, gaano kalakas ang mga buyer. Ito. So yung indicator ko. Dito lang ako natingin. Ito yung hindi alam ng lahat.
Although binigay ko, paano siya nagwo-work din lahat, kaya lang ewan ko kung ginagamit nila. Dito lang, actually nakaganyan lang yan. Meron ako 5 monitor dito sa akin. Kaya mula M1 hanggang H4 nakikita ko. So, 1 minute pala. Ito, M1 yan, naka 5 minutes, naka 15 minutes. Ito sa isa ko monitor, naka 30 minutes. Tapos itong 5 naman hanggang H4, itong tatlo sa kaliwa ko. So, dito, pero nakapokus ako sa M1, M5, M15 kasi dito nag-uumpisa ang trend. Diyan nag-uumpisa. Dito, ayan, katulad niyan. Malakas yung mga seller kasi nag-red na to. Kasi ito, nag-umpisa na nag-red. Tapos nag-breakout siya doon. Bumabagsak. Tapos nasa baba na siya. Dito, nasa baba na rin. Dito wala pa. Sa higher time frame, malakas ito. Ayun o, nasa siya. 30 minute, 1 hour. Ito, malakas siya oh. Tapos, 30 minute, H4. Ito, H1. So, malakas siya talaga. Malakas ang malakas ang ano. Pero sa H4 pala, nasa ano na siya, nasa baba na rin siya. Pero kung mapapansin mo, nagbigay na siya ng confirmation to buy. Ayun o, nag-touch na yan. At saka dito. Yan, dyan mo titingnan kasi. So, possible siya umakit talaga. Sa M1, although, ano siya, ano bang oras na? 74, papasok kasi ang New York session. So, nagpapasiklab siya. Tingnan din natin kung may news. Yan, so ito siya. Dito medyo ingat kasi M1, na-break niya yung MA200. So balik tayo dito, tingnan natin. Ito yung gap eh, sabi ko sa iyo, di ba? Babalikan. Pero may order block naman dito, possible siya umakyat hanggang dito. Tapos kaya lang nakakatakot, either yan or ito ang pwede niyang balikan. Yan. Okay, so 1 minute lang naman yan. So punta akong M5. So hanggang dito yung mga pwede niya ibagsak hanggang dito. Tapos dito, yan. Pero sa H1 kasi, ibig sabihin, hindi pa siya hindi pa siya ganun kalakas para mag-breakout. Hindi, babalikan lang niya 'to eh. Kaya lang nakikita ko naman, ayun. Ayan, pwede. Pwedeng umakyat pa siya ulit. Tapos pag akit niya, saka siya dire-diretso akyat. So ganyan ang ano niyan. Kasi nakikita ko rito, pattern din yan. Ito, wedge. So pag wedge kasi, ganyan. Pag ganyan ang wedge. Tapos di ba may order block tayo dito? So ganun siya. Okay? Pero kung sakaling babagsak siya rito, ang ginagawa ko dyan, punta ako sa higher time frame, dodrawan ko ng Fibonacci. So, Fibonacci ito. Yan. So, ibig sabihin, hindi pa pala. Kailangan lumabas siya dito ng 23 level para siya mag-confirm na talaga akyat. Okay, so ito ngayon ang another ano mo sa baba. Pataas kasi yung psychological level kanina eh. So, ito na ngayon yung Oh, pababa. So, kunin natin to, at saka to. Tapos, lagyan ko dito ng ano. Ibig sabihin, pag lumampas dyan, strong bullish na breakout. Ito na ang susunod niya, labas na siya. Kasi, di ba, ang Fibonacci, pag lumalabas siya sa level of retracement, pag dito sa above 23, strong bullish na. Pagka below 61, strong bearish. Depende kung uptrend o downtrend kasi magkaiba ang draw ng Fibonacci. Nasa video natin yan. So, okay. so ngayon, aalisin ko to, pero tandaan ko na rito, this is our retracement, golden retracement. Pero masyadong malayo, ano? Possible niya puntahan to actually kasi uh, 1561 level, yun yung paborito niyang bagsakan. Nag-attempt na nga siya rito eh, kaya lang pinush siya ng 38 level eh, dito. Kaya dito ka lang mag Tapos pag pumasok ka rito, dito naman. Pag pumasok ka rito, dito naman. Tapos ingat ka na rito kasi akit na uli. Which is, this is a golden retracement area. So alisin ko lang yan, medyo matagal yan. Dito tayo, itong area. Pag lumampas, saka siya babagsak down. Pero kung hindi, dito naman. Balik tayo, may nakita tayo kanina, no? Dito. Ito. So ito lang, hanggang dito lang siya pwede bumagsak.
Pag dito, wala akong nakikita. Dito, wala. Dito, wala. Ito, pwede. Ito, ano ba to? Tandaan ko nga. Okay. May order block dito. Ito yata yung kanina. Tingnan ko nga. Kaya ako, no, lagi ko sinasabi, tapusin niyo yung video para pagdating ng webinar, nakaka-relate dun sa sinasabi ko. Kasi, yun. Kasi mabilis ako minsan magano. So, yun nga, tama nga, nandun yung, ah, hanggang dito siya pwede bumagsak. Kapag nagkaroon pa ng isang resistance level, kasi, ah, ito, this is the first confirmation of resistance level. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven. Sobrang lakas, hindi nagbe-breakout. Pero sobrang delikado din. Kasi, apat na confirmation of resistance level or support level lang pwede na mag-breakout, di ba? Depende lang kung may news talaga. Tingnan natin kung may news, baka tayo biglain. Pag kasi scalper, hindi ka apektado ng news. Pero tingnan natin, baka mag-react ang market. So, funded, ba yun? Broker, yan. Tingnan natin. Baka bigla siyang gumalaw. So, 2, 3, 4, ano ba ngayon? 1. 9:45. 9:45 pa naman. So, 10 p.m., 9:45, 47, 47, 47, 6. Tingnan natin, high impact. Actual greater than forecast. So, mas mataas siya. Mas mataas daw, good. Good siya kapag nasunod ang by 10 p.m. nasunod yung news, good economy sa US. So, babagsak si gold. Kung masunod, paano kung hindi above 47.6 ang lumabas, di ba? So, tingnan natin Jolts. 7.67, 64, bagsak. Pero greater than, bagsak pa rin. Tapos ito naman, medium impact, 54, 53, tingnan natin. Good pala siya dito. Good, bad. Tapos ito, greater than forecast. So, ibig sabihin, mababa, bagsak. So, dalawang bagsak, isang good. Dalawang bagsak, isang good. Pero, high impact, high impact, isang bagsak, isang good. Tapos, yun naman medium impact, isang good. So, ang analyze ko dito, syempre, tingnan natin lagi after 10 p.m. Tapos, doon ka lang magpuposisyon. Okay, kung ano yung lumabas. Kasi pwede ka dayain dyan. Ang ginagawa ko rito, pwede ka dayain dyan. So, hintayin mo muna yung result. Tapos malaman mo kung good or bad talaga. Okay? And then may 30 minutes pa tayong tinatawag, di ba? At saka yung kung magpo-position na ba ako after the result o maghintay pa akong 30 minutes. Nasa video yun, ng fundamental sa ating module. So, Oh. ayun. Ayan. So, balik tayo dito. Ito yung retracement level, di ba? Ganito natin. Diyan ba tayo nag-draw? Ito, dito tayo nag-draw. Tingnan natin. Kaya nga, dito tayo nag-draw. Ayan. Kasi ang gagawin niya, baka yan yung dito kasi, kung mapapansin mo, lower lows and lower highs na eh. Kaya lower highs, lower lows ang susunod niyan titingnan. Hanggang sa, nasan ba yung Sige, draw natin. Ayan. Hanggang sa dito. Pwede siya higher highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Hanggang dito sa area na to. Ano yung nga natin. Yan, hanggang sa area na to. Pero, ah ang ingat lang tayo dito kasi nga ito, this pattern is a wedge yan. Okay, so ganyan. Yan. Okay, tapos ito may order block pa dito, itong astros na ginawa natin. Tingnan natin kung magbe-breakout na kasi 7 confirmation of resistance level na. Ang para makasigurado ka na breakout na siya at saka yung pattern na yung sinusunod niya, kailangan may lumabas ditong candlestick. So maghintay ka 2 hours 17 minutes. Actually dito, lumabas na siya dito.
Kaya lang, baka mag-bounce siya dito sa 23 level. Kaya ang pinakamalakas dito. Okay? Ngayon, Okay. ngayon ang strategy ko, grid or martingale. Pag sinabing grid, okay, punta tayo ng ano. Pagka sinabing grid, ah, parang ano, yung, ano nga ba tawag dun sa anong yun? Yung bakod na puro ganito. Ganyan lang. Grid from the, yan. Ganyan yung grid. Parang ganyan ba dating? Grid. Ano siya yung ano? Hindi pang bakod yung bakal. Pero ibig sabihin kasi ng grid, pag sinabing grid, pare-pareho lang ano mo, ang position mo. 0.5, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05. Pero, ah, syempre, ang total ng position mo dapat ay 5% lang maximum ng yung kapital. Kung ang risk appetite mo is 95-5 rule. Magkano ang starting capital mo sa reactor natin? Yung medyo nag-grow, Nag-start ka sa magkano capital, sir? Reactor natin para ano, money management lang. to 134. Na ano, may na ano, 135? Oh, Ayan, 135. 135. Ayan, possible makita talaga yan. So, kung 135, tapos naka-gold ka, medyo risky, ano? Hindi pala medyo, actually risky yan. Pero nagawa ko yan, lady sniper ako, $100 lang, naka-gold ako. Tumagal yun ng 6 months. Sige, 95.5 or 135, i-exacto na natin 100 lang para hindi nakakalto yung ano. Sige, So 100, ibig sabihin, ang $5 ang iyong ano, tapos 95 safe ang kapital. Safe, tapos $5 yung risk exposure mo. Pero, ang gagamitin mo dapat, $1 to $2 lang per trade. $1 to $2, 1 to 2% per trade. Okay? So, ibig sabihin, ganito ang ibig sabihin yan. Teka, hedging and switching tayo. Hedging and switching. Pag sinabing hedging and switching, pag sinabing hedging and switching, magpo-position ako ng 0.01, walang stop loss. Okay, wala akong stop loss kasi nakatingin naman ako sa market. Pero maglagay ka lagi ng stop loss take profit kapag ka may high impact news na darating kasi hindi mo alam baka bigla siya mag-react. Okay? So, kung wala naman, normal lang, 0.01 ang una kong position, tapos wala akong stop loss, let's say ito a sell, okay, tapos meron akong buy na, pending order na buy, this is, sell ako dito, meron akong buy limit na 0.01 din. Ibig sabihin, punta ako dito, ping, ping, ito pala. Ibig sabihin, ano, kung ito yung ano, current price, ito yung current price, tapos nag-buy ako rito, nag-sell ano, sell pala. Um, Nag-sell ako dito, sell. Okay, nag-sell ako diyan. Yan. Nag-sell ako diyan. Meron akong buy limit dito na pending order. Okay, buy limit na may buy limit ako dito. Tapos may take profit ako dito. Take profit. So meron ako dito ang take profit. Okay? Kung ang market umayon sa akin, okay na. Wala tayong pag-usapan. Profit yan. Ano? So take profit. Let's say this is 1%. 1%. So magkano yung target mo? Tayo 1 to 3%. So magte-trade pa ako. Pero pag umayon na yun sa akin market, sinasabayan ko na. Doon na pumapasok yung grid.
Okay, so 0.01, this is a 0.01. Tapos umayon ng market, 0.01. Tapos ito naman, magiging 0.02 na to kasi dalawa na. Sa una, 0.01 lang. So 0.02 na to. Okay, para pag bumalik, tinamaan. Again, make sure na ang ano mo, risk appetite mo, maximum is 5% lang or $5. Baka hedge ka ng hedge, ang dami na, madadali ka. Madadali ka, liliit yung margin level mo, tapos hindi ka na 95.5. Baka mag 10% na yung risk mo. Okay? Hi, Rizin. Uh, thank you sa ano sa time mo ngayong gabi. So, recorded naman ito. Ulitin mo lang kung saan nag-uumpisa. Okay? So, ngayon, 0.01, pag ang market tumaayon sa akin, may position na dalawa. So, possible, madagdagan pa ito. Sabi na 2%. 1 point something. Kasi dito ka nahabol eh. So, tapos na. Kung na-reach mo na yung 3%, tapos na. What if, hindi? Pagka hindi, syempre, tatamaan ito. Hedge ka ngayon. Hedge ka ngayon, 0.02 na. Isang buy mo, 0.02. Tapos ang sell mo, 0.02. Ngayon, kapag ka, kapag ka ganyan na yung position mo, isip ka ulit, tingin ka sa market. Maghahaw ka kasi, istoryahan mo yung ginagawa mo, kausap mo sarili mo. Bakit hindi sumunod yung aking analyze? Magwawat ka magwawat ka. Tapos maghahaw ka, paano mo susolusyonan? Mag-analyze ka ulit sa market. Mag-analyze ka ulit ng market. Okay. May binalikan lang. Babalik na to. Reversal na. So, ganun eh. Mag-analyze ka ulit sa market. Katulad kanina, ito yung nakita ko. Yung binigay kong signal, nag-breakout siya rito, tapos umakyat. Okay? So, kung mapapansin nyo rito, guys, dun sa ating, hindi yan. Sorry. Kung mapapansin nyo rito, ito na yung ano, target price natin di ba? Ito yung ano yan, tinamaan yan, target price. Pero ewan ko, no, kanino ko ba nasin yung analyst ko? May analyst ako na ano hinahanap ko sa ano sa GC natin, nawala eh. Nawala talaga siya. Ito huli na to eh. Ito yung ano, ito yung analyst natin, sabi ko, ito yung SL, ito yung SL. Okay, ito yan ano. Ito yan, di ba? Nag-ano ko dito, SL, ito yan. Kung mapapansin nyo, ito yung SL. Hindi pa tinatamaan, ano? Ito yan, no? So, ito yan. 2633.94. 2633.94. 2633.94. Ito, hindi tinatamaan. Dito naglagay yung SL, tapos nandito yung ano. Nag-buy tayo dito. Sabi ko, target price nakuha natin to. Ito na siya, lumampas na. Tapos, um, ito na, breakout na. Breakout na siya rito. Sa H1, kung mapapansin nyo, ito yung opportunity talaga. Pag to nag-breakout dito, dire-diretso yan hanggang dito sa order block, tapos magsisell ka dito. Okay? Pero pagka bumalik siya dito, ito yung buying area. Yung analyst kanina, no? So, yan. Which is pattern siya, malakas. Ngayon, balik tayo dito. Kailangan mag-martingale ka, mag-grid ka, ito 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 pag umayon sa market. Pero pag nag-against sa market, magma-martingale tayo. Pag sinabing martingale, naman, ang grid umaayon sa market, di ba? Umaayon. So, ano ka lang, 0.01, 0.01, 0.01. Pares lang pag sinabing grid. Pag martingale, ito yung averaging of losses. Averaging of losses. So, ang ibig sabihin naman, 0.01, bumalitad ng market, pasok ka 0.02, 0.04, 0.08. Yan, ganyan yung averaging of losses. Kaya lang, make sure na pasok ito sa risk appetite mo na 5%. Kasi kung hindi siya pasok, nag-aggressive ka, nag-full margin ka. Pag $100 ang capital mo, $5 lang,
siguro hanggang dito ka lang, 0.02. So ang position mo hanggang ano lang. Hindi pwedeng dumami kasi kakainin yung capital mo. Okay? So balik tayo dito. Dito pag ang market nag-against sa yung market, magpo 0.01 to kanina, 'di ba? Kaya lang naman 0.02 kasi dalawa na yung position. Pero what if yan, balik tayo dito. Yan. Yan. What if ang market bumalik? Pag bumalik yan, martingale na ang position mo 0.02. Okay? 0.02 tapos 0.04. 0.04. Kaya lang kung 135 nga, baka hindi kayanin ano. So, siguro pag bumalik, may buy limit ka rito 0.01, di ba? Um, gagawin mo na itong 0.02 na to. Gagawin mo na itong 0.02. Wala. Okay. So, gagawin mo na itong 0.02 kasi nag-against sa yung market. 0.01, 0.02. Ngayon, kapag ka umaano na yan, kapag ka umaayon na uli, bumalik ang market, dito pa lang, i-close mo na to. Tapos, back to first position ka, yung base mo na 0.01. Ngayon, kasi ang analyze natin, bullish, talagang akit siya. So, puro buy tayo. So, pag umaayon, 0.01 uli, ganan. Tapos ito, di ba, bumalik na-close mo na to, babalik mo to sa 0.01. Basta ang stop loss mo is to hedge your position. Hedge, lagi siya naka-hedge, wala kang stop loss. Kasi ang kaibahan nun, pag ito, nilagay mo stop loss, bumalik, wala na, tapos na, wala nang chance na ma-recover yung account mo. Okay, basta may hedge siya, switching, ibig sabihin ng switching, pag na-hedge siya, 2.01 isang buy isang sell, pag sinabing switching, isi-switch mo siya sa buy or sa sell, depende sa susunod mong analyzation. Okay? So, ayun lang, ganun lang kasimple yung strategy ko. Sobrang simple lang. Sige, sir. Ah, resin, ano po ba? Babae, lalaki? Resin? Sir or ma'am? Yan, sige, resin. Siguro, ano lang, babae, as ma'am na lang, ano. Kasi mukhang from the word resilient. Okay, resin. Ngayon, Sir Vernon, ano yung hindi mo naintindihan sa strategy ng hedging and switching? Sige, para masigurado ko naman na naintindihan mo yung sinabi ko. Sige po, Sir Vernon? Or nakuha mo naman? Nakuha mo siya? Ay, nakaano ka, naka-mute ka sir, ano? Hindi ko po narinig. Yan, sige po. Ayun, tanong ko lang, yung sa risk appetite, di ba, 0.01. Pero ang mangyayari dyan, pagka nakamonitor ka, okay naman. Pero pag naglagay ka ng stop loss, pag malayo yung stop loss mo, syempre, hindi lang $5 yung nare-risk, di ba? Tama. Ikaw naman naglalagay ng stop loss eh. Kailangan ilagay mo Ano na siya sa lang, 5 sa i-compute na lang. $5. O, kukumpute mo talaga. Okay, Kasi ano ganito yan, yan. pag 0.01 yata, ano yung $5 is ano, 50 pips ba yan? Okay, ganito. Tingnan natin. I-actual natin. Hindi ko kabisado ang gold eh. Ang kabisado ko mga currency. Sige, gold tayo. Pag, ano ba to? 2.28. Naku, hindi tayo makapag-position. Punta tayo ng, ano to eh. Alam ko, pagka okay. Hindi. Parang tama yung analysis mo ngayon, ano, boss, ano coach eh. Oh, Kasi bakit ano? nagba-bounce siya sa ano eh. Nag-bounce siya doon sa 47 kanina. Tapos bumababa na naman siya pag hit niya ng 51, 52 eh. Bakit yan? Parang pero parang tama yan mo dun sa magano muna siya, maglalaro muna siya dito sa ano, sa between nung ano, sa Fibonacci. Oo, Naglalaro dito, siya. dito. Oo. Magano siya dyan? Lalo tintayin niyo yung news mamaya. Pero pag nag-breakout yan dito, diretso na yan dyan. Yan na Yun yung natin. abangan ko yung breakout para Oh, yung tayo. breakout. Ilan to? Sure yan, Ano ito? mataas yan. Parang 300 pips to, no? Oo, sir. 307, tama. 300 pips. Tama. Diyan lang 300 magabang. pips. Oh, diyan ka Kahit mga magabang. 200, kahit mga 200 lang.
Oo, kaya-kaya yan, sir. Pero pag naman hindi, sir, sigurado pupuntahan niya to. Tapos, pagka kasi lumampas siya dito, diretso na yan dito sa Golden Retracement, 1561. Tapos, dyan magbabounce yan. This is buying area. Di ba? Yun ang ating ano. Ganun, ganun nagwo-work si Fibonacci. Pero, Yes. pero, palagay ko hindi. Hindi yan punta rito. Although may pattern na tayo. May babalikan siya rito yung order block. Ano. Itong order block na to. Tapos kasi si Gold, nakita ko kay Gold ano. Actually itong taon na to, 'di ba may analyze ako kay Gold mula 2012 hanggang ngayon na talagang hanggang 20 ano, na talagang every September umaakit siya. Ang nangyari kasi dito, hindi siya bumagsak nung kalagitnaan. Ang nakita ko, 4-year cycle ng ano ng Bitcoin. Sumasabay pala siya. Yun yung isa sa idadagdag ko. Ah, Ayon. Kaya pa akit siya, diretso to ng akit kasi bear na ngayon eh, October na nga eh. Ganun na nangyayari sa gold tuwing tuwing bear talagang akit siya hanggang Pasko yan. Kaya lang nagtataka ako talaga rito, walang bagsak. Wala siyang bumagsak, hindi siya bumagsak talaga. Kalagitnaan kasi ng ano bumabagsak. Pero ang napansin ko gawa ng 4-year cycle ng crypto, sumabay siya no. So going back, dito ito, ito yung strategy ko. Ito yung strategy ko talaga. Pero, ikaw, Sir Vernon, paano ka mag-trade? Okay lang ba? Okay, ganito, no? Samantalayin ko. Kasi, again, hindi kayo ba? Sa atin kasi sa SRC, kailangan ko talaga ng magagaling na trader para sa traders room na makakasama ko, no? So, tingnan ko. Malay mo naman, eh. Ang tahimik mo, ang galing-galing mo pala mag-trade, ano? So, ngayon, Hindi, ganito, sir. madami nang nasunog din. Ayun, kailangan mo talaga ng ano, improve. Dalawa lang ang gagawin mo pag puro sunog ka. Either improve mo yung strategy mo or bitawan mo. Ganun lang yan. Ngayon, ganito, assume na pasyente kita, bago kita gamutin, kailangan ko malaman kung ano yung nararamdaman mo para maresetahan kita ng tamang gamot. Okay? So, okay lang ba? One-on-one tayo. Patingin ako paano ko Oo. mag-trade. Ayan. Actually, ang ginagamit ko ngayong strategy is yung 50 moving average. Okay. Tapos yung pag nag-close siya above ang ginagamit kong time frame is the 15 minutes time frame. Okay. So pag may candlestick na nag-close halimbawa above the 50 EMA. Sir, interrupt kita, no? Maganda usapan kung naka-share screen ka, okay lang ba? Ay, kaya lang, Ay, naka-live ka ba oo, ngayon? Okay lang, naka-live ako share ngayon, pero screen ka? hindi. Tignan ko itong ano. Hindi, Out itong, sa ito dyan. ngayon. Ayan, the share screen ko yung Yan, pwede ka na mag-share share screen. screen. Hindi. Yan, para ano. Actually, yung gamit ko dating moving average, 34.50 saka 200. Yan, tatlo na yan. Kasi inalis ko na yung 34 and 50. Ito, um, ito yung sa trading view na lang. Para ano. Okay, sige. Halimbawa, ito yung ano ko ito yung 50 moving average ko, itong yellow, itong Okay. gold line. Tapos Hmm. meron akong indicator na chandelier stop ito. Hmm. Okay. Tapos ang ano ko is halimbawa to nag-close, nasa 5 minutes pala ako, 15 minutes tayo. Halimbawa, ito nag-close ah above. Dapat galing siya, ang usual ko, dapat galing siya sa ilalim nung 50. So Okay. galing siya halimbawa ito, galing sa ilalim, angat. Ito yung first candle na nag-close above the 50. Pagka umangat yan, mag-aantay ako ng dalawang bear candle na retracement. Yun. Tapos pag nagdalawang bear candle, angat ulit yan. So magkakaroon ulit ng bullish candle. Ito na yung aantayin kong umangat hanggang dito sa huling dito. So Hmm. maglalagay ako dyan ng horizontal 5. line. Horizontal Ngayon line. pag umabot dito ako papasok. Pagpasok ko Hmm. dyan, maglalagay ako ng long kasi uptrend eh. So maglo-long position ako dito.
Ang gagawin ko stop loss is, ito kasi bagong tinatry ko lang na, ano eh, na Strategy. yung ibang ano ko, strategy na nasunog is iniwan ko na eh. Ayun, tama yun, oh. Tama yun. Improve Iniwan more, ko na. iwan mo So, na. eto, maglalagay ako ng stop loss hanggang dito sa chandelier stop niya, nakatapat. Mhm. Tapos, ita times 2 ko yung ano ko, TP ko hanggang maging 1:2. times 2 siya. Mhm. So, ito. So, ito, pag tinignan natin yung backtest niya, parang, totoo siya, oh. Ang take profit Oh, niya, 2654, stop loss siya, 2640. Ngayon, nagbabounce si gold ng ano ito, dito sa 247, pwede po ba? mm, Tapos, nag-ano rin ako, based, kaya may mga linya rin ako, tsaka order blocks. okay. Kasi, kinukuha ko yung previous day, high, tsaka low. Yan yun eh. Ito yan. Galing. Mm, Previous day na high, tsaka low. tama. Kasi dito yung previous day low. So, kumbaga, kung babalik dyan. Kaya lang, given yung capital, hindi ko afford yung ano, scalping lang na talaga sa maliit na capital. Hindi ko kakayanin Wow, oh, ganun talaga, oh. na i-stop loss to tapos iwan. Kaya Ah, ngayon, nakatutok ako simula kanina kasi medyo maganda. Takbo, may volume kasi. Nung ano lang, bandang hapon, walang volume. Nung nagkaroon na nung pa-close na, pa-open na Europe yata. Nung nagkaroon mm, siya ng volume. London session ng hapon eh. Oh, London session na yung ano, nagkaroon ng volume bandang ano yun eh, 3 or 4 yata. Nung maga, wala. Hindi at eh. Mga 2 o'clock, ano lang eh. Paano Na-block na ano. lang eh. Ganun-ganun lang. Binlock Yeah. nyo. Yun Yeah. lang ano ko. Oh, nice. Okay, okay naman. Hindi ko nakita. Okay. So, siguro, ang may dagdag ko sa iyo, sir, basta, sabi mo nga, bago mong strategy, yung mga strategy mo dati, iniwan mo na. Tama yon. Kung di mo siya i-improve, iwan mo na. Okay? Kasi madaming strategy talaga. Meron akong nagagawang strategy na hindi mo kayang gawin. Totoo po yon. Isa sa sinabi yun ng mentor ko. Kaya, tayo kasi sa mundo ng trading, tayo mismo ang makaka-discover ng strategy. Okay? Ngayon, ang nakikita ko sa iyo, may dadagdag ko lang sa iyo, sir. Kabisaduhin mo yung mga symbol katulad ni Morning Star, Evening Star. Ay, yun kasi ang gamit ko tapos ang order block halos pareho siya kay bullish and bearish engulfing. Tapos kung meron doji na lumabas, magre-reverse ang market. Yan, kabisaduhin mo since nakatingin ka pala sa indicator mo na ganyan. Kasi Ah, napaka-importante din na kaibiganin natin yung candle. Ano yung itsura nito? Anong klase nitong candle nito? Ito ba'y babae? Ito ba'y lalaki? Ito ba'y bakla? Ito ba'y tomboy? Ito ba'y ganon? Ganon siya, kakaibiganin mo siya, kailangan kilala mo siya. O kung nakakita ng bullish engulfing o mag-asawa, ayan, bullish engulfing, magbabay ka. Ganon yan. Pero pag bearish and bullish kasi na engulfing, kailangan ang gamit mo indicator doon, Bollinger Band. Nasa ano siya naman, okay, mag-share ako ng dati kong strategy. Ito, ano lang to. Pero bago yon, ang isa pang masabi ko pala, sir, i-practice mo yung proper risk management. Kung 95.5, ibig sabihin 5% lang yung risk mo na dapat i-expose in a day maximum. Ako kasi, nasanay ako sa prop firm talaga na 10% lang ang binibigay sa amin, total, tapos 5% lang a day. Ang maganda ka sa atin, wala tayo sa prop firm. Yung capital natin, 100%, pwede gamitin lahat. Pwede gamitin lahat. Okay? Sa prop firm kasi, pag na-hit mo na yung 10%, wala na. Wala ka ng account. Bibili ka na lang ulit. Okay? So, yung share screen ulit ako. Ano pa ba yung comment ko sa'yo? Ayun lang. Ang kailangan mo lang kaibiganin mo at saka yung proper risk management na risk appetite. Kailangan hanggang dun ka lang. actually coach ano eh, na minsan kasi nadadala ako doon sa news. Doon ako parating doon ako nasusunog eh. Oh, ang news, Kasi tinatry ko lang ano, i-trade yung news. Kumbaga, kasi nandun yung mm, opportunity. Kaya lang mas madalas sa hindi ano naman ako ng okay na naka-ride ako pero mas madalas nasusunog ako kung doon doon sa ka news. nasusunog, sir, huwag kang mag-trade pag may news. Ang Kaya news nga eh. naman, kalimitan naman sa news, Kasi ah, grabe yung mm, donkey kick niya, yung sipa niya pag nag-news. Biglang oo, bagsak sa order block, tapos sipa ulit to opposite pwede ka direction. talaga maka-jackpot pag news. Lalo pag mga CPI, NFP, at saka GDP.
Grabe. Kaya lang, Kaya yung FOMC yung huli, di ba? Yung umattend. yung news, Yung, yung last quarter end yata. Quarter end last, August, di ba? Medyo malaki. malaki, malaki. Basta sir, ako, pag naman news, kailangan natin talaga, nakakaintindi rin tayo ng fundamental kasi sabi nga, ang pumapatay sa mga technicalist, mga fundamental, ano, mga news. Kaya dapat alam mo kailan magre-react ang market. Basta may isa pa nga dun kapag ka wala namang news, kala mo walang news, pero correlated pala naman siya. Halimbawa, nagtitrade ka kay USD JPY, nakita mo si JPY may news, pero walang news, pero si NCD USD meron. Yung pala, correlated yung dalawa. Yung galaw ni NCD, gumalaw dun si JPY. Kaya kailangan yung correlation, alam mo din. Madali lang naman yon, makikita mo yun sa investing.com. Ano. Sige, kung natin ka pa lang ng news, i-share ko dito. Pero nasa video rin ito, no? Yung correlation. So, punta ka lang ng investing.com. Tapos, dito malalaman mo. Alam mo na ba to sir, o hindi pa? Yung correlation. Sige, Hindi ko pa na. sige, share ko Ay, na din. toilet break lang ako. Wait ah. Toilet break lang. Okay, sige, sige. Kausapin ko si sir. Yan. Hi, Ma'am Riz. Kamusta po? Resin? Ayun, si Adelnisa. Okay. Ah, Resin? Si Ma'am Resin, ano? Ayan na. Okay. Hi, Good Ma'am evening Adel. po. Oh, good evening. Mamaya tayo, may iwan tayo. Si Ma'am Resin. Ma'am Resin, medyo um, suplada si Ma'am Resin, ano? Kanina ko pa hindi narinig yung boss niya. Pangalawang tawag ko na sa kanya. Hindi ka, hindi ka, hindi ka nakikinig. Yan, baka may problema yung kanyang ano. Pero nakamute ka, ma'am, ano? So, sige. Abang nag-ano si ano, Ma'am Adelisa, magkano nga yung fund mo? I-actual natin. 300 po, Okay, coach. 300. Okay. So, $300. So, kung $300, wala naman tayo sa prop firm, sabihin natin 90-10 yung risk appetite mo. Okay, ibig sabihin, risk appetite, 10% yung safe na capital, 10% risk, maximum, 90% safe. Okay? So, ngayon, ang $300, your $300, okay, ang 10% niyan, 30. Tapos 270 ang ano, 10% and this is 90%. Yan, ganun siya 90-10. O dito tayo 90-10. Yan, habang nagto-toilet siya. No? Pero tapos na naman kami. So ngayon, tama ba $300? Okay, ibig sabihin, $30 ang i-expose mo lang sa market, 10%. Wag mo siyang itodo. Wag yung isang position lang, $30 agad yung position mo. Wag. Una, mag-analyze tayo sa market, diba? Titingin ka muna sa news. Siyempre, yun yung una-una. Para malaman mo kung kailan magre-react ang market. Okay? So, kung wala namang news, ang tinitrade mo, ano bang tinitrade mo kalimitan, ma'am? Gold na rin, ano? Gold po. Ayan, gold. Okay. So, si gold. So, si gold, alam mo, nag-position ka ng 0.01. Ang suggest ko dito, since ano ka lang, 300.01. Ako nga, 2,000 plus ang ano ko, pero 0.05 lang ako lagi. Starting. So, 0.01, ang starting ano mo, starting na ano mo, na ano mo, no, ang tawag doon, position. Okay, punta tayo $300. So, teka nga, magkano nga ako ng ano? Ano tayo? $300. Magkikreate lang ako ng $300, ano, para actual siya talaga. Hello? Ano ba to? Hello? Bumagal. Oh, mali, mali, mali. Trading Pro.
Wala. Wala. Dito. Okay. Tag in. Ayan. Ang gagamitin, ah, gagamitin natin, ma'am, dyan, grid at saka martingale. Pag sinabing grid, 0.01, 0.01, 0.01. Pag umayon sa market, pag umayon sa yung market, 0.01, 4.01 ka. Pero pagka nag-against sa yung market, imamartingale mo, averaging of losses, 0.01, 0.02, 0.04. Ganun yung strategy ko. Ano. Pero make sure na ang total nun, $30 lang. Okay? $30 lang ang total nun. Baka nag 0.01 ka, 0.02, 0.04, 0.08, 0.016. Nagpo-full margin ka na pala. Di ba? So, ine-expose mo na yung ano, buong capital mo. So, open a bucket live. Open. Open. Tapos, scalp X para up to 0 pip. Meron tayong 0 pip. Ano? Ito starts from 0 pips. Meron tayong 0 pips talaga nasa MT5. Okay, so ang leverage ko lagi 200 lang para safe. Kahit 2,000 ang maximum na offer niya. Tapos, walang 300. 3, 6, 9, 12. Gawin natin 1, 2. Wala rin. Wala, ano, hindi nagbigay. Tingnan ko nga rito. File. Open an account. Demo. Demo. Server new demo. Next. 300. 1 is to 200. 1 is to 100 lang. So, okay lang yan. Tapos, wala din. Phone. Ang phone ay plus 63. 9, 925, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 3, 9, 4, 5, 5, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yan, kunwari lang. Tapos, wala din, ayaw. Bayan mo na. So, okay, alam ko na. 300 yan, ano? Gawin natin 3,000. Yan. Okay. So, 3,000. Tapos, continue. Mag-adjust ka na lang, ano? Mag-ano ka. Tapos, dito, login. Punta ka dito. File. O login to trade account. Dito. Demo. Copy. File. Open an account. File login to trade account. Oh, dito, tapos dito. Server demo, tama naman. Login. Ayaw niyan. Ayun, okay na. Okay, 3,000. Ngayon, kung gold ka, pwede ka ng ano, pwede kang mag-position, ma'am, 2.01, isang buy, isang sell. I-hedge mo muna, isang buy, isang sell dito. Pero sige, wala rin naman yun, hedging din. Kasi yun ang ginagawa ko. Pero breakout na siya. Oh. Kaya lang, pag dito, wala pa. Tapos nasa level siya ng 23 level. Wag muna, hintayin natin ito mag-breakout. Pero ano to, packet to. Ang analyst ko rito, packet. Breakout kasi ano siya, pattern ito. Wedge siya, wedge. Tapos nasa pinakamataas na siya ng retracement level which is 23 level. Okay, so ito na 3,000. Ngayon, so since 300 siya, 0.01, 3,000, gawin natin ano, 3,000 ano, 0.03 sana, 0.03 sana eh, pero hindi ganun ang computation ano. So ano na lang, sige. Ganito na lang, ikaw na lang ang mag-adjust ka na lang. Ang i-actual ko na lang to 3,000.
Okay. 10% is 300 and then 2,700 yung 90%. Tapos, pwede ako mag-start dito sa 0.01. Okay? So, sa 0.1. So, una, check ako ng news. May news ba kung meron, anong oras? So, kung wala naman, punta na ako sa market from higher time frame. Mag-analyze ako ng market from higher time frame uptrend to lower time frame. Time frame. So, uptrend siya. D1, uptrend. H4. Ayan, may pagbagsak siya rito. Nasa resistance level, nasa support level na naging resistance. May pag-bounce pala siya dito, no? Sa H4. So, ganyan. Tapos, tingnan nga natin to. Ayan, nakaw. Delikado pala. Talagang pwede bumagsak. Pwede itong makarating hanggang ano. Pwede siyang bumagsak pala, no? Malakas ang chance na bumagsak sa H4 dito. Kasi, resistance, support na naging resistance. Tapos, ano pa siya? Ang tawag dito? Dito, support na naging resistance dito. Ano siya? Retest. Nag-retest siya, breakout, tapos retest. Pero tingnan natin, once na lumabas yan dito, kandal na yan, breakout na yan, ang susundin na niya yung pattern. Ito na, itong pattern na to. Yan. Okay, so alisin mo na to. Yan. Yung pattern na to ang susundin na. So, packet na siya. Which is meron ditong, pag nasa H1 ka, meron ditong order block. Ito, to sa area na to. Yan. Okay? So, ngayon, pero pwede ka, actually, mamaya yan 10 p.m. kasi merong news. Okay? So, ang gagawin ko rito, ang analyst ko rito, kung susundin ko to, 40 minutes pa Saan kasi. yung order block? Order block, ito, sa ano siya, dito siya nakita. 15 Ah, minutes, ito, order block. May order okay. block siya. Big candle, may small candle. So, ito yung order Okay. block. So, ito siya, nandito. Yan. Kaya ano this is a selling area. Pero magano ko rito? Magbabay ako rito, 0.1. Yan. Magbabay ako diyan. Tapos ang aking stop loss 300 ano, 300 yung max ano. So mag-expose lang ako ng $100 dito. Okay? Kaya lang medyo pag dito okay lang din naman. Titingnan mo rin yung position ano. Baka mamaya mo $300 pero support level. Babalikan niya yan. Kailangan above. Yan. Kasi ang stop loss mo. Ito kasi yung may order block kasi dito. Order block din dito. Kailangan pag bumalik siya rito, magbabound siya. So, safe yung ano mo. Magkano na na-expose mo? $116 na. So, or nasaan na siya? 4% ano? Okay na muna yan. Ngayon, ang ano mo, ito. Ang iyong Yan ang iyong take profit. So magpa-profit ka ng 251, matatalo ka ng 116. So halos 1:2.5. Ngayon, titingnan mo lang, hayaan mo lang kung umayon ng market. Pero kung hindi siya umayon, bumaliktad, magsi 0.2 ka or averaging of losses dito. Magsi 0.02 ka. Pero kasi nasanay ako pag kasi malaking kapital, may stop loss take profit ako tapos hayaan ko lang ganyan lang. Hayaan ko lang. Pero pag nang-scalping kasi ako, ah walang stop loss. Okay? Wala siyang stop loss. Alisin ko yan. Wala. May take profit. Pwede akong maglagay ng take profit. Pero ang lalagay ko rito, sell. Sell stop. Sell stop. Ibig sabihin, kung hindi umayon ng market, tinamaan nito, hindi ako natalo. May hedge siya. May hedge siya. Sorry. Hedge muna to. 0.01 muna. Yan. So, sell stop. Yan. May hedge muna siya dyan. Ngayon, kapag na-hedge siya, ibig sabihin na gagawin sa akin market, mag-analyze uli ako, ano ba talaga, akit ba o babagsak. Ngayon, saka ko siya isi-switch. Kung nakita ko, babagsak pala talaga.
So magpuposisyon na ako rito ng another 0.10 sell naman. Tapos dalawa na yung position mo, dalawang sell, isang buy. So kung umayon na sa yung market, dalawang sell mo, isang buy, magpa-profit ka. Or pwedeng pag-recover na, i-close mo na. 'Di ba? Kasi 'di ba natalo ka na dito? Tapos na hedge, malaki yan. Tingnan natin. 111. 111. Tapos nag-position ka pa ng 0.10, mga 120 to. So negative 120. Tapos magsisell ka kasi babagsak pala. Magpo-0.10 ka na naman. So 150. Ang magiging 104, 150 na. Tapos iintay mo siyang mag-umahin sa yung market kung talagang sell yung analyst mo. Tapos kapag from negative 150, either ma-recover siya kasi dalawa yung nagpa-profit na sell, isa lang yung buy mo, i-close mo na. Ibig sabihin, hindi ka natalo ng 150, ng 120. Kung sakaling stop loss kasi ito, tinamaan, talo ka na. Pero dahil hinedge mo siya, tapos isuswitch mo, pwede ma-recover or mag-profit ka pa. So, yun yung hedging and switching. Okay? So, ngayon, pag umayon sa akin ng market, ang unang pwede niyang puntahan ito, first level, kukunin mo yung first, second level, ano, yan yung mga pwede niyang puntahan. Ito yung mga pwede niyang puntahan na pwede siya mag-bounce kasi resistance area to eh. So, kung i-respect niya tong resistance level na to, resistance, first confirmation, second formation resistance, tapos babagsak. 'Di ba? Ang mga seller nasa resistance level, ang mga buyer nasa support level. Pero kung hindi, nag-break siya, which is patron siya, tapos may order block dito, gusto niya tong kunin, i-liquidate, tapos sa kanya dadali ng mga order sa baba ulit. Okay? So, ngayon, pagka ganyan pala, alimbawa, assuming na andito na yung market, nandito na yung position, pwede mo siyang hindi close. Ang tawag doon trailing naman. So from your ano dito sa ano mo, igaganon mo lang siya, isusunod mo siya. Okay? So trailing ang tawag doon or meron dito manual trailing ito. Kung ilang pips, 1 2 pips, 2.5 pips, 3 pips. Ganun 'yon. Kaysa i-close mo siya, no? So katulad na pwede na tingnan natin kung pwede nang i-trail. Yan, pwede na yan i-trail. Tapos lalagay mong ganun. Ibig sabihin, pag ito bumagsak, profit ka pa rin ng $6. Kaya lang, pagka ganyan, medyo delikado, pwede kasing bumalik ka agad yan eh. Tapos saka umakit eh, di ba? So, tingnan mo lang. So, dito, at least safe na. Wala ka ng stop loss, safe na. So, isunod mo lang. Pwede mong manual, isunod mo lang. Ganan. Ayan, imagine mo guys, kung nandito na siya, kunin mo siya dito. Di ba, katulad yan, $6. Pero, kung gusto mo na i-close, $19, $70, pwede na. Pero, sayang naman ang market kung ang analyze natin hanggang dito siya. Okay? So, magdidiretso-diretso lang siya, tapos isunod mo lang yung ano, bumalik man siya, wala nang problema, profit ka pa rin. Yun yung manual trailing. Okay? Ginagamit ito ng mga swing trader, position trader, tapos ah, malayo stop loss, take profit. Yan, katulad niya, no? 1% lang yung expose natin, di ba? Ngayon, wala na, oh. Naka-trail na siya. Pero kasi, ayan, nako, delikado. Pagka ganyan ang ginagawa ko, magsisell na ako. Okay, so alisin ko na to. Ibig sabihin, naka-hedge na ako ng $14, $13. Safe na ako niyan. Safe na ako niyan. Kasi, pwede siyang bumalik kasi dito, ayun, oh. Pwede siyang bumalik dito kasi moving average kasi tinitingnan ko rin to, this support level, resistance level. So ibig sabihin, resistance level, pwede bumalik ang market. Kaya lang kasi breakout na to. Kaya lang ang nakikita ko naman nasa ano siya. Kailangan pa natin 33 minutes to confirm na talagang breakout na siya kasi although breakout na siya dito, kaya lang doon sa level sa 23 level, hindi pa siya bumibitaw eh. Pag susundin mo yung Fibonacci, ito. Hindi pa siya nabitaw rito eh. Pag bumitaw siya sa loob ng 1 oras, 33 minutes, abangan nyo, nandito na siya. Ito na yung take profit nyo. Diretso na yan. Diretso na yan dito. Okay, medyo delikado lang gawa ng ano. Gawa ng nandito po siya sa level na to. So, ang ginagawa ko guys,
Kapag ka, kapag ka hanggang dito, bumalik siya dito, i-close ko na yung sell ko, tapos magbabay na ako. Dalawa na yung buy ko ngayon. Yan. Pero kung hindi naman, okay lang. Kasi mayroon na akong $13 na sure eh. Yan, katulad yan, pa rin profit. Pwede ko na ito i-close. Pero mamaya ko ito i-close kasi baka bumagsak pa siya hanggang dito. Yan. Dito, pwede siyang bumagsak. Pero palagay ko, tingnan natin hanggang saan siya pwedeng bumagsak. Daro tayo ng Fibo dito. Ayun, nag-bounce na pala siya doon. Pero pagka pumasok siya rito, tingnan natin. Kasi ang tanong, i-close ko na ba to? $13? Okay na ba ako? Or akit pa? Ayan, katulad niyan. Sell, ano? Buy. Buy pala yun, ano? Nag-sell pala ako doon. Ba't ako nag-sell doon? Buy. Ang gagawin ko, kuklose ko na yung sell ko, guys. Kuklose ko na yung sell ko. Tapos, meron naman akong buy, di ba? Yung una natin position. Ayan, natakot nga lang pala tayo kanina kasi nag-bounce dito. So, ang gagawin ko, hindi pa ako magbabay, okay lang yan. Ang gagawin ko, maglalagay ulit ako ng stop loss dito. 48, tapos, yung pa rin yung pa rin yung aking ano. Pero nakapag-close na ako ng $11, yung sell kanina, kasi nakita ko babagsak siya. Tapos hanggang sa maipon mo na yung profit mo, kung target na, kung 2% ka lang a day, tama na. Bukas ka na uli. Ako kasi ginagawa ko kahit may nakikita pa ako. Kanina, katulad kanina, tapos na ako, na yung target ko, lumampas pa nga. Pero nakita ko akit pa, wala akong pakialam. Bakit? Yun lang naman kailangan ko sa market, 1 to 3%. So ito, dito pa lang ang natin, kapag ka lumampas siya dito, diretso na yun sa taas. Pero kung hindi, possible yan, bumagsak pa. Tapos, abutin niya tong buying area na to. Okay? So, ayan, nagpa-profit na siya uli. Ngayon, ito yung ating take, ano, parang pinakamalinis dito, no? Kasi baka siya bumalik pa dito. 175. Tapos, ang ano mo, gawin na mo ng 1:1. Yan. Pero, ipuposition mo siya. Hindi pwedeng 1:1 na, ano. So, tatamaan yan pag bumalik ang market. So, ilagay natin siya dito. Meron ditong ano, di ba? Yan. So, yan. Pero ang pinaka, ano niyan, malinis niyan, dito talaga. Kaya lang 607 na, ito yung buying area. Kung dito, malaki. 1:1 dito lang. Pero actually dito pwede. Malinis. Maganda rin. Kaya lang, 289, ito naman, 175. Okay lang yun. Okay lang yan. Di pa naman nangyari. Basta safe lang. Kasi dito mag-averaging of loss ka naman dito pag bumagsak, 0.02, yung ginawa natin kanina na. So, pero again, make sure na ang ano mo lang, maximum 5%. Although dito, max mo na yung $300. No? Okay lang yan, safe naman siya. Kaya lang, hindi ka na makapag-martingale dyan o makapag-grid. Kasi na-maximize na yung ano mo na 289. Pero yan na yung pinaka-safe niyan. So, 175, magpo-profit ka tapos yung maximum mo 300. Baliktad na, mas mataas yung risk sa reward. But again, mag-ano ko pa dyan, mag-averaging of losses, pwede ka uli mag-sell. Katulad kanina, bigla ako nag-sell kasi alam ko babagsak. So, nakakuha tayo ng $11. Okay? So, 8:30 na. Tapos na. Sige, na-explain ko na naman yung na-explain ko to. Yung risk appetite, yung martingale, hedging, switching, yung grade pag umaayon, magtinggel pagka nag-against sa market. So, okay na ako. At tapos yung aking, paano ko nalalaman kung healthy yung buy at saka yung sell, yung aking, yung ating indicator, ano, nasa inyo din yan. Ito yung pin-program ko. Ako nag-program yan, guys.
Ah, ako nag-formulate niya, pinaprogram ko. Kaya kung mapapansin nyo, pangalan ko yun nandyan. Hindi ko lang napapatentan. So, ayan. Nasa taas siya, malakas siya, no? Kaya possible to umakit talaga. Dito, siguro retracement lang to. Hindi siya ganun kalakas kasi from 5 minute to 15 minute, nasa taas pa siya. Pero huwag niyo kalimutan sa 1 minute, diyan nag-uumpisa yung pag change of direction. Kaya lagi ako naka 1 minute lang. Tingnan nga natin to para siyang ano, para siyang head and shoulder ano. Yan, titingnan niyo rin siya. Okay? So, para sa akin, hindi siya ganun kalakas pa bumagsak kasi nasa bullish area pa siya above the center. Meron din kayong video nito, no? Aralin nyo to. Paano siya nag-work. Diyan lang ako natingin kung gaano kalakas yung mga buyer at mga seller. Okay? So, yun lang. Yun lang ang ating ano? Si Rex? Si Resin, si Rex yan. Oo, si Ayos. Suplado si Rex, ano? Hindi siya sumasagot. Okay. Mama Delisa, um, okay lang ba? Makita ko kung paano ka nagde-trade. Mag-share screen ka ngayon. Mag-share screen ka ngayon. Patingin ako paano ka mag-trade. Ayun palang ano, nalimutan ko paano malaman yung correlation ano. So dito sa investing.com, pag dyan, investing.com. Pero natingin ako guys sa ano, ang investing.com kasi masyadong ang daming distraction, ang daming advertisement. Ang kumbaga commercial. Kaya ako nasa Forex Factory lang, advertisement ulit. Pero pag titingin ka ng, pag natingin ako ng kung correlated siya, again, kung yung sinabi ko kanina, nagtitrade ka kay USD JPY, walang news si JPY, pero ang may news si NCD USD, correlated pala, gumalaw din, ano? Kasi si NCD at JPY, magkakampi pala. Okay? So, sa investing.com, punta ka ng charts, tapos live charts, titingnan natin kung pares si JPY at saka si NCD. Tingnan natin. Yan, mabagal lang ano. Bagal nito. Naka-open ba yung VPN ko? Hindi naman. So, chart, live chart. Yan, nagbabasa lang. Basta, Ma'am Adelina, ang maximum, gawin mo ng 10%. Ang maximum is $30. Okay, pero hindi pwede, hindi naman, wag mong gagawin yung pag-position mo ng isa, $30 against stop loss mo. Wag ganon. Unless ganun ka mag-trade, okay lang din naman, pwede yun, isang position lang. Pero kung, kasi ako, ang ginagawa ko, $30 yung max ko, pero nagtitrade ako 0.01, pag umayong 0.01 uli, pag umayong 0.01 uli, pero kung nag-position 0.01, bumaliktad ang market, 0.02 susunod, 0.04, yung 0.01 ko, 0.02 ko, 0.04 ko, ang total nun, $30. $30. Ganun yung proper risk management. Tapos pag umayon ng market, bumalik na, close na yung 0.04, close yung 0.02, balik ako sa 0.01. So ganun ako mag-trade. Ayaw niya no. So ayun, sige, ayaw pumasok. Coach, yun siguro yung mali ko. Kasi nag-double entry ako, triple entry. Pero same lot size din. Hindi ko siya binababaan. Okay lang yun, So green kung yun. 0.03, lahat po yung 0.03 kahit na bumaba na yung equity, ganun pa rin siya. Okay, ganito Ganito. Dito sa ano, ayan, katulad nan. Malakas yung ano, no? Malakas yung ano. Dito, ang titingnan nyo yung margin level. Huwag niyong pababayin ng 1,000. Pagka bumagsak siya ng 1,000, ibig sabihin, parang nangihina na, no? Kumbaga sa tao, hindi mo alam, gutom na, pagod na, nahihilo na. So, delikado yon. Baka siya bumagsak. Pag bumagsak to, 900, 800, 500, hanggang sa nagkukulay pink na to, ewan ko kung na-experience na yon. Ibig sabihin, nagkukulay pink, nagma-margin call na siya.
So ang gagawin ni MT4, i-close ninyo yung pinakamataas na posisyon para kayanin niya, no? Yung ano, or kung hindi niya kaya, bumagsak ng bumagsak hanggang 20%, i-close niya lahat yan. Ibig sabihin na wipe out na kayo. So, ingatan nyo itong margin level. Na-experience mo ba yun, Ma'am Adelisa? Teka, iano ko muna to ha, kasi bumabagsak siya. Baka matuluyan. Baka matuluyan. So, pag in-edge ko siya, alisin ko yung stop loss, alisin ko yung take profit. Kasi nakita ko rito, although nag-breakout siya rito, pero dito pala, may sinalubong pa siya sa M30 ng moving average. Pero guys, malakas ito talaga umano. Pag ito lumabas ang candle dito, diretso na yan. Okay? Kaya lang naman in-edge ko kasi sayang din naman. Kung hindi siya dumire-diretso bumagsak, wala akong maklose na profit, tapos umakit na pala siya, hindi ko i-close yan, magbabay lang ako ng isa rito. Ito ngayon ang posisyon ko. Talo kong $12, i-recover yan ito. So, sige, lagyan ko na yan nandyan. Lagyan ko na yan dyan. Okay? Pero yung ang sell ko, lalagyan ko to ng take profit. Ito. Yan. Tapos, lalagyan ko pa yan ng averaging of losses na 0.2. Yan. Kasi nga, ang analyze ko, puro pakyat. Kaya puro buy ako, puro buy ako, puro buy ako. Okay, so ganyan. Ganyan lang siya. Ganyan ako mag-trade, guys. Ngayon, sige pa, Ma'am Adeline, make sure na kung nagdadagdag ka ng 0.02, 0.03, 0.03, siguraduhin mo, naglalagay ka ba stop loss? Hindi po kasi scalping din po ako. Okay yan. Kung scalping, hindi ka naglalagay stop loss, I suggest na ganito kasi hindi ako naglalagay din ng stop loss pag scalping. Pag ako nakatutok, pero pag aalis ako, ini-hedge ko siya. Ini-hedge ko siya. Ngayon, in-hedge ko siya, no? Pero I make sure na kahit mag-10.03 ako, sinisiguro ko na yung pwede i-risk lang is yung $30 kung naka 300 ako. So, paano yan, ma'am? Kung halimbawa, $30 na yung negative mo, kinuklose mo na siya manual kung 90-10 ka o inahayaan mo lang na nag-hope ka na akyat to, akyat ito, akyat ito, akyat ito. Hanggang sa unit pala siya umakyat. Nagko-close ka ba? Nagka-cut cost ka? Cut loss? Ayan. Minsan nakaka pero pag kinatlos ko saka mag-reverse. Ah, napobobo ano. Ganito, Opo. totoo yun. Pag kinakat loss, tapos nagre-reverse. Actually, mag-cut loss ka siguro kung $30 na since di ka naman nagana. Pero, pwede mo dagdagan. Nasanay lang kayo sa prop firm kasi na maximum 10%. Since account naman natin yan, account mo naman yan, siguro kahit kalate hanggang 150. Pwede. Pero, sobrang aggressive, hindi ganun yung tamang pagtitrade talaga. Katulad ko ako, 1 to 3% lang ako. Pero, 1 to 3% lang ako. Tapos, $2,000 capital, may get. Pero, ang ano ko lang, ang risk appetite ko lang 95.5. 1 to 2% lang ako. Basta, ganito ang strategy, kapag hindi fit sa'yo, iwan mo. Pero kung kaya mo naman, improve mo. Dalawa lang kung lagi ka nasusunugan, tingnan mo yung strategy mo, improve mo lang siya, pero kung hindi talaga, iwan mo siya. Magbago ka ng strategy. Kasi may mga strategy na kaya kong gawin, pero hindi mo kayang gawin. Ganun yun eh. Kasi magkakaiba tayo ng emotion. Ang strategy kasi, ikaw makaka-discover niyan eh. Okay? Ngayon, basta ang napaka-importante, may proper risk management. Yung risk appetite. Napaka-importante yon. Sabi nga, kahit anong galing mo mag-technical, mag-fundamental, wala kang proper risk management, wala rin patunguhan ng trades mo. Wala rin patunguhan ng trades mo. End of the day, pwedeng maubos din yan. Ngayon mag-profit ka, bukas mag-profit ka, pangatlo, pangapat, panglima, wala. Di ba?
ah, kapag ka 90-10 rule pala, yung risk appetite mo 10%, nag-risk ka na ngayon, naubos yung 10%, stop na. Kasi pag nag-position ka, revenge na yon. Another 10%, ibig sabihin hindi mo na nalusun yung risk appetite mo. 80-20 na yon. Tapos natalo ka, revenge ulit, nanggigigil ka na. So another 10, 70-30 na, di ba? Pero kung ngayon natalo ka 90-10, bukas bawi ka. Kung umayon sa yung market 10%, edi recover na, okay na. Tama na rin. Kasi kung expose ka ulit ng 10, dahil nabawi mo lang yung kahapon, mali din yon. Paano kung naubos uli yung 10? Di balik ka uli sa talo ka 10. Bukas na lang uli. So, start ka uli with the same capital, trade ka uli, 10% nag-profit ka, okay na, stop ka na. Sa susunod, yun ang profit ang i-expose mo, safe na yung capital. Ganun ang trading, ano. Ang trading, walang katapusan yan. Hindi ka, ano yung gusto mo. Kaya napaka-importante, plan your trade, trade your plan. So, paano ba ako magano? Paano ba ako, una-una, gawa ka ng trading plan mo. Tapos, yun yung susundin mo. Okay? Kahit ang mga teacher, naggagawa ng trading plan yan, di ba? So, ako, ang trading plan ko, napakasimple lang. Check. Ang una, syempre, may risk appetite ako 95, 95.5 or 90 capital safe, 5% risk exposure. Ngayon, anong gagawin ko? Una, check the news. Pangalawa, pag alam ko na kung kailan magre-react ang market. Pangalawa, punta na ako sa chart. Magcha-charting na ako. I-identify ko na ang kung ano yung trend. Uptrend ba or downtrend? Okay? So, kapag sinabing uptrend, ang sinabi ng market is a uptrend, okay? Ang thinking ko na niyan, puro buy na ako. Buy, 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 buy. Puro buy ako basta buy. Okay? Although nagsisell ako, pag may retracement, nakukuha ko din yan. Ngayon, kung uptrend, ngayon tatanungin mo na, mag-analyze ka na, kukunin ko na yung level of resistance. Level of resistance, level of support. Of support. Ano po? Yan. First level of resistance, first level of support. Okay? Second level, third level, hanggang third level. Tapos ganun din dito. Ngayon, susukatin ko ngayon. Okay, punta ako sa market. Katulad ng gold. Okay. Etong gold, panibago tayo. Ito lang ha. Okay, so dito, yan, imit ko lang si ano. So ngayon dito, mag-ano ako, mag-charting ako. Kukunin ko yung level of support, first level of resistance, second level, third level. Yan, tapos first level of support, second level, third level. Okay? Ngayon, susukatin ko na. Magmula sa current price, papunta rito, $59 kung naka-0.1 ka. Ito naman, $113. So, ang gagawin ko, okay, tingnan natin. Ang gagawin ko, tingnan nga, ayan, $113 nga. So, ang gagawin ko, first level, second level, ang risk appetite ko, ay ibig sabihin, nag-risk appetite ka na, na-meet yung, teka, 3,000 ano? Hindi, ano na to, trading plan na to. Sige, 3,000 din. 3,000, di ba? 3,000, 90 capital, safe. So, ito na yun, 2,700. 2,700 at saka, ang 5% ay, ang risk. Ang risk ay 300. Okay? So, pagkatapos, 100, aalisin ko na to. Lalagyan ko na to ng, ilagay ko dito $100, tapos yun namang stop loss dito. Either dito, pag dito ka naglagay, kailangan, ano, above, ano? Kasi kung balikan niya to, tapos, kay ulit. Kasi resistance, support level, ganun support level, di ba? Mga buyer nandyan.
Buy the support level, sell in the resistance level. Okay? So, dito yung stop loss ko, which is magkano? $97, 1:1. So, magpa-profit ako ng 85, 97 yung aking risk. So, 1:1 siya. So, ayan. Tapos, yan lang. Ganun niya. Ang aking, ito, tapusin ko lang. So, pagkatapos dito, number 3, lot sizing. Tapos, check the news. Magcha-charting ako kung uptrend, downtrend. Tapos, kukunin ko yung first, second, third level. Tapos, lot sizing na. Saka ako magpuposition. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple, guys. Okay? So, ganyan lang kasimple. Tapos, pag nag-again sa market, averaging of losses na. Pero, again, I make sure na $300 yung max lang. Okay? So, kasi nag-ano na ako rito. Naka-hedge pala to. No? So, yun lang, guys. It's already 9 o'clock. So, ayaw ko kayong ma-overload. Hanggang dito lang. Ma'am Adelnisa, sana meron kang tunan. Ay, teka, si ano, no? Yun ang problema natin kanina. Teka, tingnan ko ha kung ano. Um, ayaw niya kasi kanina eh. Ito na. Okay, guys. So, dito, tingnan natin si gold, XAU USD, at saka si AUD USD kasi magka-correlated daw yan eh. Ay, hindi yan. So, ito si gold, di ba? Ngayon, right click ka lang, tapos compare symbol. Ay, hindi. Wala kasing ano eh. Yun na lang sinasabi ko kanina. Si NCD USD, kayo na lang mag-compare ano. At saka si USD JPY. Ay. Compare symbol tapos USD JPY. Ito, compare symbol tapos USD JPY. Ay, kumain ka na. Yan. So, ayan siya guys. Oy, saan punta? Oh, dumaan ka lang. Anong utang ko, oh. So, ito guys. Hindi siya correlated. Hindi siya magka-correlated. Magkasalungat sila. So, tingnan natin sa day 1. Ganun lang siya, guys. Ganun lang yung pagtingin ko na kung correlated ano. Ibig sabihin correlated kasi magkakambyo pa sila. Pares ba yung galaw nila? Mas Yogi na tawag. So, ganun lang. Pag-compare ng symbol, again, right click, tapos compare. Ewan kung bakit ano. Si ano, no, ang bagal ng ano nyo. Yun lang yung ginawa ko. So, dun mo malalaman, ba't gumalaw si NCD? Naka-USD JP. Ba't gumalaw si USD JPY? Wala namang news. Yung si NCD ang news. Yung pala, pare sila ng galaw. Okay? So, yun lang, guys. Yun lang. Mama Delisa, ito na yun. Ano pong ano nyo, concern? Ano pong tanong nyo pa? Sige. Pero, alam ko, nabitin ka. Ituloy natin. Sa susunod, one-on-one tayo. Basta magtugma lang talaga yung time natin. Pasensya ka na nung nakaraan. Nasa labas ako, na traffic ako, hindi tayo nakapag one-on-one. Ano. Guys, kayo lahat sa mga G's na to, kung napapanood nyo to, pwede kayo magpa one-on-one, ano. Message nyo lang ako, tapos schedule natin. Privilege nyo po yan kapag nasa exclusive GC kayo dun sa TP, ano. Okay? So, yun lang. Sir Vernon, thank you very much. Ma'am Adelnisa. Sino si Resin? Rex. Ay, Rex. Ito, suplado ka. Thank you very much sa'yo sa oras mo ngayon. Yes, sir. At Starboy, si Starboy. Ha? Picture? O sige, okay lang ba na picture? Hindi. Picture tayo. Can you please open your cam? Magkakita naman tayo. Okay lang ba, Mama Delnisa, Rika? For record ko lang po. Hindi, ipopost ko to. Okay lang yan, sige. So, thank you very much. Okay na. Pero magbabasa muna ako pala. May mga tanong ano. Yes, sir. Thank you so much. Madami pong kumunatan sa inyo. Salamat. Tapos nakabay po ako 2634. Nangyari na po sa akin yan. Nakabay ako 2634. Hold ko.
Nakikinig at nanonood lang po ako. Beginner pa lang po ako. Okay. At si Racing. Si Rex. Okay. May video. Panoorin nyo yun para hindi kayo nahirapan sa mga sinasabi ko kasi yun din yung nasa video. Ano? Nag-bounce. Okay. So, parabolic, sir. Coach, yung isang indicator mo. Parabolic, yes. Parabolic yun. Yung indicator ko, ano? Nasa video din yung panoorin nyo. Parabolic. Tapos, nangyari na po sa akin. Yan. Yes, sir. Thank you so much. Madaming utong. Ayan. Okay, so yun lang. Habol lang, ano, ang parabolic. May tanong ka ba sa parabolic, sir? Ano? Paano siya nagbo-work? Nandun sa video. Lipat po kaya. So, ito ang gagawin ko dito. I-close ko na to. Sayang to. Tapos, magbabay na ako dito. Alisin ko na yung ano ko. Buy limit ko. Dito. Apat lang yun. Dito. Yan. Buy na. Basta, ang analyst ko dito, akin to guys. Ano? Tapos, stop loss ulit. Yan. 200 na. Pero nag-profit na ako ng $12. Hindi pa nasusunod yung analyst ko. Okay? So, that's it for tonight. Again, thank you very much sa oras nyo at kita-kita tayo sa susunod sa Webes, ano? Or message nyo ako one-on-one tayo. Okay? So, ano po setting nyo? Burn on setting. Okay, setting ng short explanation lang po. Sige, special ito, no? Kasi again, nasa ano yan? Nasa video nyo yan. So, sige lang. Dito. Hop. Naku, di ko na unload. Hindi yan. Brown naked. Parabolic SAR. Okay, dito pala, dito. Itong parabolic na to guys. Paano ang tinitingnan ko dito? Kapag ka ito, ang parabolic nasa taas ng candlestick, nagbibigay siya ng signal to buy. Kailan? Kapag ka nagpalit na siya ng posisyon. Katulad nito, buy daw, buy. Magbabay akit daw. Buy daw, ano? So, kailan siya magbabay kapag nagpalit ng posisyon? Ito. Which is, makikita nyo, umakit nga siya. Okay? So, kada magpapalit yan, ito naman, ito, sell daw, sell. Kailan siya babagsak? Ayun, kapag nagpalit siya ng posisyon. Ayan, tapos bumagsak na. Ganon tingnan ng, ano. Ayan, katulad nito. Kailan siya babagsak? Ito, pag nagpalit ng posisyon, bumagsak nga. Okay? So, ganun lang siya basahin. Kung nasa taas ng candlestick ang parabolic, hintayin mo magpalit ng posisyon, saka ka mag-buy. So, ganun lang yan. Kung nasa baba, ang parabolic, hintayin mo magposisyon ng, ang parabolic, saka ka mag-sell. So, ganun lang kasimple ang parabolic, pero super effective niya. Ang aking value dyan ay, ang value ko dyan ay, indicators list. Formula ko rin kasi yan eh. Magkakatugma yan, parabolic SAR. Ayan, 0.04, 0.4, saka 0.2. Hindi yan default na parabolic SAR. Parabolic lang yan, hindi yan SAR. Indicators list. Ayan na, parabolic lang, hindi parabolic SAR. Okay? So, yun lang. Magkakatugma yan lahat. Panoorin nyo yung video, nandun yun. Panoorin yung video, nandun yung paano nag-work siya. Alright, so thank you very much. Maraming po salamat and see you on Thursday. Bye-bye. Bye everyone. Thank you po.